Hi guys, good morning. Kamusta kayong lahat? Kalimutan ko yung spill ko. Hi guys, what's up? My name is Sean Moyne and today, alikat pag-usapan natin itong naging reaction ng COMELEC sa isang abogado na tatakbo dyan sa Isabela. No? Ayon nga dito kay The Manila Times, i-play daw muna natin ang ating Ayun na nga guys, no? And happy Sunday to everyone. Maaga-maaga tayong nagising. For some reason, lagi tayo maaga magising kahit anong oras tayo natutulog sa gabi. Kumbaga body clock mo na yun eh. So, happy Sunday to everyone. Doon sa mga OFW natin, magandang umaga, tanghali at gabi. Kung nasaan man kayo. Basically, kung nasa Amerika ka, it's already 7:36 p.m. Kung saan man yung time zone mo. So, bahala ka na mag-adjust sa mga karating nating Asian countries. Maliliit lang naman yung difference natin. So, good morning sa inyo. And definitely, dun sa mga nasa Middle East at Europa, was probably by now very, very early in the morning. Like say, for example, in the UAE, we're 4 hours ahead. So, if it's 7 o'clock here, it's around 4 or 3 a.m. Sa UK, I have no idea yung time difference natin. So, anyway, so, ito nga, no, nakita din natin yung isang kare-upload lang ni Attorney Harold Respicio. I've been watching him since, time immemorial. Matagal ko na siya napapanood. And isa siya sa mga lawyers na nagbibigay ng mga explanations sa mga legal na bagay. I believe he's a graduate of Ateneo. No, Atenean graduate ito. So, ayon nga rito kay Manila Times, palaki natin guys para mabasa nyo rin. COMELEC to file charges versus Isabel Vice Mayor, mayoral candidate for fake news on electoral system. Okay. So, diyan may explanation po si Attorney Harold. Mamaya papakinggan natin. Pero, ano nga ba sinasabi dito sa article na to ayon kay Franco Baronia? The COMELEC filed on Friday charges against lawyer and vice mayoral candidate Jared Harold Paz Respicio of Isabela for spreading false information about the integrity of the electoral system. The cybercrime case was filed before the City Prosecutor's Office in Manila through Task Force Contra Fake News, Contra Misinformation, Contra Disinformation, led by the Commissioner Nelson Celis with the assistance of the PNP Cybercrime Division. Additionally, COMELEC will file certain offenses under Section 261 of the Omnibus Election Code. Ano ba? 261. 261 Election Omnibus. Tingnan natin. Ano ba sabi ng 261? Ang haba kasi ng Omnibus Election. Hanap natin guys ha. 261. Isa pa. Ayan. Okay. So basically, ano ba ang sinasabi ng 261? Mga election offenses ang 261. Motion detected at the kitchen. Ayan, the following shall be guilty of election offense, prohibited acts.
So, ano kaya rito, inaano niya rito? Diba? Yun po ang nilalaman ng Section 261 ayon sa Omnibus Election Code. Public Chairman George Garcia said Respicious falsely claimed social media posts, particularly on Facebook, that he could manipulate vote counting machines and that there were backroom programs capable of altering election results. In one of his videos, he allegedly demonstrated how the election process could be tampered. Okay? So, imbes na itama nila at ipakita nila na hindi possible yon, ito yung ginawa nila. Sinampahan nila ng kaso si uh, Attorney Harold Respicio. This is extremely dangerous because it conditions the public's mind that our election can be rigid. Garcia said if he wins, people might assume it was due to manipulation. If he loses, he might claim the result were rigid. Part of this article at saka sinabi ni Commissioner George Garcia, pwede nating katigan. Okay? Pwede nating paniwalaan. However, pagdating sa part na to, para sa akin, bilang isang, hindi naman ako IT expert, pero nagko-code din ako. Marami po rito sa Pilipinas ang nagko-code. The best way to address this, is to show them that the system itself is very secured and cannot be easily manipulated. No? Instead, ang ginawa nila, kinasuhan nila si Attorney Harold, which I was just watching his video. Later on, I'm gonna show you his video. He claimed that he's an IT expert and that he knows how to code. Ngayon, isa rin siyang CPA. Okay, one of the things na kanya daw ginawa, mag-scrutinize ng system, ng IT system. Okay, so may backbone, kumbaga, itong si Attorney Harold, na meron siyang expertise sa IT. At nakikita niya, ito ang mga potensyal na problema. Hindi niya sinasabi na ito mismo, pag hindi ito in-address. Okay? Tama ba yung inano ko? When I say potential na magiging problema, pwedeng maging loophole, kumbaga. So, the Comelec is also pursuing a disqualification case against Respicio, which, if granted, would prevent him from holding public office. Moreover, the Integrated Bar of the Philippines will be asked to initiate disbarment proceeding against him as a lawyer. With the professional PRC may revoke his account license. Alam mo, ako para sa akin, this is just too much. This is just too much. Diba? Unang-una, hindi nyo nga mapatunayan yung claim ni Attorney Harold na mali siya. Instead, sinampal niyo siya ng mga kaso at gusto niyong i-disbar to. Para sa akin, the first thing na dapat sana ginawa, okay, ng Comelec, hindi sampahan siya ng kaso, but to prove the public na yung sinasabi ni Attorney Harold ay imposibleng mangyari. Diba? At hindi to first time, na na-question ang Comelec patungkol sa bago nilang gagamitin na PCM. If found guilty, cyber libel carries a penalty of 6 years and 1 day 12 years in prison. While other offenses may result to 1 year to 6 years, sabi ni Commissioner George, di ba? Ngayon, gaya na sinabi ko, para sa akin, I wanna be neutral at the same time. Tawag dito, gusto kong patunayan din sa atin. Okay? Kasi nagpakita ng demo na si Attorney Harold Then dapat sana ang rebat ng Comelec, ipakita nila sa atin na yung sinasabi ni Attorney Harold ay napaka-imposible. Diba? Ngayon punta tayo dito sa naging video ni Attorney Harold. Pakinggan natin siya rito. Ano nga ba sinasabi rito ni Attorney Harold? Ma-hack? What? Automated counting machines pwedeng ma-hack? What?
Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert. Kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, uy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, Which basically, even nung ulitin na naman natin, even I think, nung last election, ganun din naman ang nangyayari. So, ang tanong din naman natin kay Attorney Harold. Attorney Harold, bakit ngayon ka lang nagsalita tungkol sa mga automated machine? By the way, this is what we. By the way, we have territory. What? We have territory. Yeah, I know. And your car. I know. And this puppet was. So yun nga guys, no, yun yung malaking tanong natin kay Attorney Harold. Attorney Harold, are you saying that yung system ngayon is more vulnerable than the one from the Smartmatic? Yeah, but Kasi ako, what I can tell you. I found this. Yeah, you can use that. But it's too hard. It's not. Nakaka-relate na ako ngayon kay Attorney Dibayan. I forgot. We have Motion scissors. detected at the I have kitchen. scissors in mommy's office. Okay, go ahead. Go get it. So, ayun na nga guys, no. Maganda sana magtagpo itong si Attorney Harold at saka si Attorney Glenchong because both of them are saying something, when it comes to automated machines. However, based on my experience naman, physically, during the election, maayos naman. Diba? Hindi rin natin masabi yung ngayon. Anyhow, may nilalaman itong sinasabi ni Attorney Harold. Hindi natin pwede itong nahirap po mag-term. Hindi natin pwede itong i-ignore. Okay? Hindi natin ito pwedeng i-ignore. But what we can do, basically, we can both challenge Attorney Harold and COMELEC. Diba? Like, say, for example, how can we challenge them? Simple lang. Simple lang yung approach natin. Gumawa ng ang COMELEC naman guys, nagkakaroon naman ng mock election yan. So, para mapatunayan natin na tamang sinasabi nito ni Attorney Harold, i-demonstrate niya on the actual machine, at i-code niya yung sinasabi niya, at the same time, we'll see from there. Ngayon, kung napatunayan nga ni Attorney Harold na tama yung sinasabi niya, then I think Attorney Harold can file a suit as well to COMELEC versus COMELEC. However, yes,
same time, no? Kung halimbawa man na hindi nga napatunayan ni Attorney Harold yung kanyang claim, then I am for COMELEC. No? I am for COMELEC. I will agree with COMELEC to file, disbarment case against Attorney Harold and so on and so forth. Good deal naman tayo dyan, di ba? Kung hindi nga mapatunayan ni Attorney Harold, then pwede siya ng COMELEC. Pero pag napatunayan ni Attorney Harold, yung sinasabi niya, then I think he can run after, no, COMELEC for making, for putting up a very rigid, Anyhow, yun lang naman yung natin dyan, diba? Panoorin pa natin si Attorney Harold. Na para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information systems security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung election. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. Dito sa part na to, ano ang mali sa sinasabi ni Attorney Harold? No, as you can see naman, may nakita siyang issue. So, naglalatag siya ng solution. So, bakit minamasama ito ng COMELEC? Yun ang tanong natin. Bakit naging offensive ang COMELEC dito sa mga sinasabi rin ni Attorney Harold?
And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung... Narinig niyo yung sinabi ni Atty. Harold, pwedeng mangyari. Hindi naman sinabi ni Atty. Harold dyan na mangyayari. Kumbaga, may possibility na kinigatekeep niya na yung mga potential threat. Diba? Abogado rin yan eh. So magpipresente ng ebidensya dyan sa mga claims niya. Okay? Yan yung pangahawakan natin kay Atty. Harold. Ngayon, babalik tayo dun sa tanong natin, bakit naging offensive? Diba? Or rather, defensive rather, sorry. Naging defensive ang COMELEC dito sa sinasabi ni Atty. Harold. Yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya doon sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo doon na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba doon? Walang masama doon. Walang mawawala. Oh. Sagutin natin yung tanong ni Atty. Harold. Ito, based dito sa observation ko at saka pinapakinggan ko siya. Bakit instead na iharap ng COMELEC ang mga IT expert nila o yung mga taga-Miro themselves? Bakit hindi nila i-debunk yung sinabi dito ni Atty. Harold? Diba? Kung sinasabi nilang may false information. For us to battle false narrative or false information, we have to present the right and correct information. Bakit hindi yun ang ginawa ng COMELEC? Yan yung pinakamalaking tanong natin. Sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC, Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, ninabas ko yung video na yon on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Okay, the operative word there is concern. Obviously, kita-kita naman natin yan. Malamang kapag i-raise ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo COMELEC, wala na akong ibang choice, kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC
na-improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, I think one of the purpose din ni Attorney Harold Respicio is one, accountability. He's asking accountability sa COMELEC. Another thing is that he's being transparent, no? It is, kung pinansin ba siya ng COMELEC, yan, nag-reach out naman, nakita naman natin that he made an effort to reach out sa COMELEC. Kung nag-reach out ba, kung pinansin ba siya ng COMELEC, do you really think naglabas siya ng video na yan? I don't think so. Kasi isang boses niya, hindi nga pinansin ng COMELEC eh. Diba? O ngayon, isa rin pwede nating pwede nating insert to ah. Bakit hindi i-challenge ni Attorney Harold na ipaano yung system? Diba? Paano yung system? Sa third party. Hindi na lang siya. Isang IT expert din. Na COMELEC. It has to be in public. May transparency. Magkakaroon na accountability ang COMELEC. Just to prove Attorney Harold, either he's saying something na dapat tayo maging concerned or he's saying something that we can just, brush it off. Pero bakit I don't think that Attorney Harold Respicio will just gonna make claims without even, proving it. Ulitin natin, isa siyang abogado maliban siya isang IT expert na si claims na siya ay isang IT expert, di ba? ngayon merong isang question na yang si Harold Respicio nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomize audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi, kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang... Ito naman yung tanong ko. Kay Attorney Harold. Let's say na yan sinasabi mo is true. That there's a possibility about picking. Alam ko naman yan. No? Alam ko naman na pwede naman mangyari yon. But how would the COMELEC know na itong mga na-produce ng ACM na to, no? The automated machines na to, ito yung mga na-hack? Possible din ba? Ito, tanong lang natin, ha? Possible din ba na magkaroon ng connivance ang COMELEC dun sa mga hackers na yon? The way I see it, kaya naging ganun ka-defensive ang COMELEC is ayaw din nilang mabahiran sila na possible na sila ay magkaroon ng connivance. Diba? So, yun yung natin. Do you think they can just do that? Kasi gaya nga ng sinabi ko, back in 2022, I was a volunteer. I participated sa random manual audit. I also participated sa mock election. And sabihin na lang natin, pagdating sa proseso na yan, sobrang sobrang higpit sila. And since it's a random manual audit, pipiliin niya lang talaga, randomly. So yung result na yan na sinasabi ni Attorney Harold, para masabi natin na pati yung RMA pwedeng maging okay, ito yung dalawang bagay na pwede nating i-agree kay Attorney Harold. I agree na possible na pwedeng piliin lang yung machine. Pero may question ako doon. How would we know? Okay? Na itong mga to na naglabas ng result na pwedeng na-hack pagdating sa RMA magre-result din. Kasi kaya nga random manual audit dapat magtatali ang result. Okay?
no, nung pagbilang mo ng boto against doon sa lumabas sa official. Paano kung hindi? Do you really think may possibility hindi? During my experience sa mock RMA, malabo. Malabong hindi magtali. Sa lahat ng inano namin, I think we have ilang grupo kami. Maraming siguro 1, 2, 3, 4. More than 10 groups. So yung mga ginamit ng mock election, yun din yung ginamit namin for our RMA. So doon, almost zero. No, almost zero yung yung naging ng election returns. Discrepancy. Nagtali po most of it. 'Di ba? So gayon, babalikan natin si attorney. Kung sinasabi mo na itong machine na to ay na-hack, definitely, dapat ang result niyan magtali pa rin. 'Di ba? Doon sa official result. But how can you determine or how can we know that that machine was hacked? 'Di ba? Ang masabi na totally na walang nangyaring dayaan sa election is i-test mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung, doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pagmanipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So yun. At yun nga, videos na ito. Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ng buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon
or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. Yeah, this is what I'm saying. Again, hindi ko pa napapanood to. First time ko lang napanood. But this is how I see it. The best way, the best path sana na ginawa ni Chairman Garcia. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo, kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yon. Dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, yan po. Okay, guys. Again, going back, just by listening to Attorney Harold Respicio, may nilalaman ba ang kanyang sinasabi laban sa COMELEC? I-comment nyo na yan. Okay? Just by listening to him, explaining himself, calling out the COMELEC. Diba? And again, babalik tayo dun sa simpleng konsepto. Instead na nag-react ng ganyan ang COMELEC, filing cases and complaints again na Attorney Harold, bakit hindi nyo muna i-prove sa amin na mali ang sinasabi ni Attorney Harold at tama ang ginagawa ninyo? Otherwise, dyan sa huling pasalita ni Attorney Harold, pwede nga naman na siya ay maging tama at kayo ay maging mali. So how are you going to do that? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong saloobin tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Diba? Nag-agree din ba kayo na i-challenge ni COMELEC si Attorney Harold by doing a transparent and a public demonstration na sinasabi niya, at the same time, i-explain din ng COMELEC sa atin na bakit mali si Attorney Harold, at ipakita din niya sa atin, no, kung bakit siya mali. 'Di ba? Yun lang naman ang natin, 'di ba? Kasi if you cry for false information, fake news, and shalalala, dapat ipakita nyo rin kung ano yung tama at yung totoo, 'di ba? Then again, the public will gonna be the judge for it. 'Di ba? Oh. So paano? Sa next video na tayo, guys. Happy Sunday!